So mga tol, bukas na po ang bakbakan sa MGM Grand Garden Arena Las Vegas sa pagitan ni Gervonta Tank Davis versus Frank Martin. Sa kakatapos lang po ng weigh-in, tumimbang si Frank Martin ng 134.4 pounds habang tumimbang naman si Tank Davis ng 133.4 pounds. Dahil kapwa nila nakuha ang weight limit mga tol, tuloy na po ang laban bukas. There they are, ladies and gentlemen, the WBA Lightweight World Championship main event, Gervonta. Habang sa co-main event naman mga tol, tumimbang itong si Alexander Gvozdyk ng 174.2 pounds habang tumimbang naman si David Benavidez ng 174.2 pounds. Sa undercard naman mga tol, sa pagitan ng kababayan natin na si former WBC Featherweight World Champion Mark Magsayo versus Eduardo Ramirez. Tumimbang po itong si Ramirez ng 129 pounds habang tumimbang naman si Magsayo mga tol ng 129.4 pounds. So marami po tayong aabangan na laban bukas, maging itong si IBF Super Lightweight World Champion Subriel Matias, bukas na din po ang laban. Dedepensahan niya ang titulo niya dito kay Liam Paro na magaganap po sa Puerto Rico. Sa kabilang banda naman mga tol, mamaya na po ang laban ni Albert Pagara sa Pasig, Iloilo City kontra sa Chinese na si Akilete Yelejan. Pinasilip na nga po ang titulong paglalabanan nila, ang bakanting IBF Asia Lightweight title. Mukhang knockout po ang hanap ngayon ni Pagara. Wika kasi ni Pagara, meron daw mananknockout sa laban na yan. Mukhang napag-aralan na din ni Pagara itong Chinese. Base kasi sa sinabi ni Pagara mga tol, magalaw daw itong Chinese. Pero hindi na daw bago sa kanya yung ganyang estilo dahil marami na umano siyang nakalaban na boxer na magalaw. Magandang laban daw ang magaganap sa pagitan nilang dalawa. Dagdag pa ni Pagara mga tol, pagkatapos umano ng laban na yan, may plano na daw sa kanya ang promoter niya. So sana nga po makuha ni Pagara ang panalo na yan at ipanalangin po natin na magwagi siya. Sa ibang banda naman mga tol, matapos pong sumabog ang balita kahapon na nag-utos na ang WBA na kailangan depensahan ni Naoya Inoue ang kanyang titulo sa mandatory challenger niya na si Murodjon Akhmadaliev at binigyan sila ng palugit ng WBA hanggang July 14 para sa negosasyon at maiwasan ang force bid. Pero mukhang wala pong balak ang kampo ni Inoue na labanan itong si Murodjon Akhmadaliev at mukhang balak na ni Inoue na ibakante na lang ang WBA. Nagsalita na po kasi ang handler ni Inoue na si Hideyoki Owashi. Wika ni Hideyoki Owashi mga tol, nakaset na umano ang laban ni Inoue sa September. Kaya mahirap daw para sa kanila na sundin ang utos ng WBA. Sumukhang hindi po nababahala ang Team Inoue na mawala kay Inoue ang WBA belt. Ang matunog nga pong makakalaban ni Inoue sa September mga tol ay itong si TJ Duheny. Kaya mukhang mas pipiliin na itong si TJ Duheny kaysa dito kay Murodjon Akhmadaliev. Kung sakaling bitawan nga po ni Inoue ang WBA, hahanap ang WBA na makakalaban ni Akhmadaliev na nakarang sa WBA Super Bantam para paglabanan ang titulong WBA. Sa pagkakaalam natin mga tol, may negosasyon na dati itong si Inoue at Murodjon Akhmadaliev pero hindi po sila nagkasundo dahil ayaw ni Akhmadaliev na pumunta sa Japan para doon ganapin ang laban nila ni Inoue. Kaya mas pinili ni Inoue itong si TJ Duheny at Sam Goodman. Pero pagdating kay Sam Goodman, ayaw nitong ganapin sa September ang laban. Gusto ni Sam Goodman mga tol, sa December ganapin ang laban nila ni Inoue. Kaya imbis na si Sam Goodman ang makakalaban ni Inoue, ito na lang si TJ Duheny.